May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate sa 4.5%, katumbas ng 2.15 milyong Pilipinong walang trabaho. Paliwanag National Statistician Dennis Mapa, ito'y dahil bumaba ang bilang ng mga kabuhayan na seasonal ang demand o tuwing holiday season lamang. Ang datos noong Enero ay mas mataas kumpara sa 1.60 milyon na mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023. Gayunpaman, mas mababa pa rin ang datos na ito kumpara sa 2.38 milyon na walang trabaho noong January 2023. Dahil nga rito, bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa 45.94 milyon o 95.5% mula sa 50.52 milyon o 96.9% noong December 2023. Sa ikatlong sunod na buwan, magmamahal ng singil ang kuryente ng Manila Electric Company. Para sa March billing, inanunsyo ng Meralco na magtataas ito ng 2 sentimos kada kilowatt hour. Ito ay katumbas ng dagdag na 4 pesos sa isang kabahayang kumukonsumo ng pangkaraniwang 200 kilowatt hour, 6 pesos sa kada 300 kilowatt hour, 8 pesos at 10 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ayon sa kumpanya, ang taas singil ay bunsod ng paggalaw ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines. Hindi pa rin nare-recover ang mga labi ng 2 tripulanting Pinoy sa nangyaring pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, prioridad muna ng Indian Navy ang ma-evacuate ang lahat ng sakay ng sinalakay ng barko, kaya naiwan ang 2 labi. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid ni Kyle Bullions. Hindi pa nare-recover ang mga labi ng 2 seafarer na namatay sa missile attack ng Yemeni group na Houthi sa kanilang barko sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, inaantabayanan pa nila ang gagawing salvaging operation sa nasunog na barko para ma-recover na ang bangkay ng 2 tripulante. Paliwanag ni Kakdak, prioridad ng Indian Navy na ma-evacuate muna ang lahat ng sakay ng barko kaya naiwan ang 2 katawan. Ang term doon sa report ay the ship was engulfed by fire. Yung lugar, at least yung lugar kung saan nandun yung 2. At ang urgency kahapon nung dumating ang Indian Navy is to evacuate everybody. So, naiwan yung 2 bangka. Nandun pa kaya inaasahan natin na sa salvaging operations ay makakasama yung retrieval ng human remains.
Sa hiwalay na panayam, kinumpirma ni Kakdak na ongoing na ngayong araw ang operasyon para ma-recover ang katawan ng mga nasawi. Umaasa sila na magkakaroon ito ng positibong resulta dahil nakadepende aniya sa shipping company ang pag-recover sa mga bangkay. Samantala, kasalukuyan naman ng nasa ligtas na kalagayan ang 3 pang Pinoy na nasugatan sa pag-atake. Ayon kay Kakdak, nagpapagaling sila sa isang ospital sa bansang Djibouti sa Silangang Africa kasama ang iba pang Pilipinong tauhan ng barkong MV True Confidence. Kagabi, nakausap ko through video conference yung 10. At nakita ko for myself na sila ay nasa mabuting kalagayan. Nakausap ko rin yung kapitan na Indiano na nagsabi rin na sila ay nasa mabuting kalagayan at alagaan niya yung crew natin. At dinalaw din ng Indian captain yung 3 sa ospital at sabi naman ay nasa stable condition. So magandang balita doon sa 3 nasa ospital. Seryoso yung injury pero nasa stable condition sila. Nakausap na rin ng DMW ang mga kaanak ng mga tripulanteng nasawi at mga nasugatan sa nasabing pag-atake. Ayon kay Kakdak, nakatakdang puntahan ngayong araw ng kanilang ahensya ang pamilya ng isa sa mga namatay na seafarer para personal na ipaabot ang kanilang pakikiramay at suporta mula sa pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino. Itinadala na sa norte ang lead ship ng Philippine Navy para magbantay sa Batanes maging sa Philippine Rise. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, bahagi ito ng mga hakbang para mas paigtingin pa ang presensya at pagbabantay nito sa Northern Maritime Domain ng Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Ipinoste na ng Philippine Navy ang itinuturing nitong captain ship ng Jacinto-class patrol vessels sa San Fernando, La Union. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, pangungunahan ng BRP Emilio Jacinto ang pagbabantay sa maritime territory ng bansa hanggang sa Batanes at Benham Rise o Philippine Rise sa silangan. Mula sa dati nitong assignment sa West Philippine Sea, dumating sa Northern Luzon Command ng BRP Emilio Jacinto kasama ang 60 crew nito para umano ipagwagwagan ang kapayapaan sa karagatan. Ayon kay Naval Forces Northern Luzon Commander Commodore Francisco Tagamulila Jr., pagpapakita ito ng commitment ng hukbo na paigtingin ang presensya nito sa maritime domain sa norte. Bago ito, inatasan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang Armed Forces of the Philippines na paramihin ang mga sundalo at pagpapatrolya nito sa dulong hilaga ng bansa. Kinumpirma naman sa DZRH News ng Naval Forces Northern Luzon Public Affairs Office na kasama sa misyon ng BRP Emilio Jacinto ang i-monitor ang Benham Rise na napaulap na dinaanan ng 2 Chinese research vessels noong nakaraang linggo. 2019, nang isa lang sa upgrade ang Captain Corvette ng Philippine Navy na unang napasakamay ng Pilipinas mula sa British Royal Navy taong 1997. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling lilipad si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa panibagong state visit sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Ang kabuang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Les Narciso live mula sa Malacanang. Let? Atin pong babalikan mamaya. Muli ang linya ni Les Narciso. Sa mundo ng volleyball, sa unang bahagi ng 2024 All-Filipino Conference, nananatiling malinis ang record ng defending champions sa Creamline Cool Smashers matapos talunin ng Galleries High Risers in 3 sets. Ang kabuong detalye sa report na ito. Nananatiling undefeated ang defending champions na Creamline Cool Smashers sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. 3 set lang ang kinailangan ng Alyssa Valdez-led squad para dominahin ang Galleries with close 25-22 sa first set, 25-17 sa second, at 25-15 sa third and final set. Kasalukuyang nasa 3-0 ang standing ng defending champs. Naging mahirap para sa pink shirts na isara ang first set matapos marating ang set point at 24-17 at makapagtala ng ilang attack errors. Humanga naman si Valdez sa naging performance ng kanyang team at sinabing hindi nagpakampante ang mga ito kahit na Galleries ang kanilang kalaban. Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang Cool Smashers with 10 points habang nakapagtala naman si Kyle Negrito ng 18 excellent sets. Sa
aking pagbabalik, Joshua Pasio, nilinaw ang magandang relasyon kay Jared Brooks matapos ang kanilang laban. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Pagsasantabi sa contempt at arrest warrant ng Senado kay Kibuloy malabo pa sa ngayon. Libreng sakay alok ng LRT2, MRT3 at PCG ngayong International Women's Day. Kaliwat ka ng kilos protesta, ikinasa ng iba't ibang grupo ngayong International Women's Day. At TikTok star Bella Porch may pa-live reaction sa solo debut single ni Justine De Dios. Ano naman kaya ang say ng youngest member ng SB19 dito? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Muling lilipad si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa panibagong state visit sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Ang kabuuang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Lef Narciso. Ms. Lef. Muling mangingibang bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa susunod na linggo. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre ng Office of European Affairs na naimbitahan ang Pangulo ni German Chancellor Olaf Scholz para sa isang working visit sa Germany. Mula sa Berlin ay didiretso si Pangulong Marcos ng Prague para naman sa isang state visit sa imbitasyon ni Czech President Peter Pavel. Nakatakdang makipagpulong si PBBM kay Pavel, Prime Minister Peter Fiala at sa Czech Parliament Senate President, gayon din sa Presidente ng Chamber of Deputies. Ayon kay Algabre, layon ng pagbisita ni Pangulong Marcos na lalo pang palakasin ang bilateral relations at kooperasyon sa iba't ibang larangan sa dalawang European countries. Binigyang diin ng DFA na ang mga biyaheng ito ng Pangulo ay mahalaga sa development agenda ng kanyang administrasyon para rin sa kapakanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. We will also wish to expand economic cooperation with Germany to explore other avenues of cooperation, and the same with the Czech Republic. For both, we will enhance labor cooperation. Lilipad ang presidente patungong Germany sa Lunes, March 11 at tatagal ang kanyang biyahe sa Czech hanggang March 15. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat. Nagbabalita mula sa Malacanang, si Lef Narciso. Malabo pang maisantabi ang contempt at arrest warrant na isinampa ng Senado laban sa kontrobersyal na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos bigong mabaliktad ng kampo na Senator Robin Padilla ang naturang contempt at warrant of arrest dahil sa kakulangan ng pirma na nabawasan pa ng isa matapos kumambyo na Senator J.B. Ejercito. Ang mga detalye sa balitang yan ay ihahatid ni Raymond Edpaz. Wala pang katiyakan kung kayang may santabi ang contempt at warrant of arrest na inisyu ng Senate Committee on Women and Children laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito'y dahil sa kabiguan ng grupo ni Senator Robin Padilla na makalikom ng 8 pirma upang ma-overrule at mapawalang bisa ang kanyang contempt at warrant of arrest. Dahil mula sa 5 na pumirma para sa reversal of the contempt, citation ay naging 4 na lang. Matapos bawiin ni Senator J.B. Ejercito ang kanyang pirma. Naiwan na lang sina Senador Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. Ayon kay Ejercito, binawi niya ang kanyang pirma matapos na masusing pag-aralan ng mga testimonya ng mga testigo, lalo na ng reklamong rape laban kay Kibuloy.
Hanggang sa araw na lang ng Martes, March 12 ang grupo ni Padilla upang makakalap ng 8 pirma upang mabago ang desisyon na i-cite for contempt si Quiboloy dahil batay sa rules ng Senado ay dapat magawa ito sa loob lamang ng 7 araw. Tinawag ni Padilla na bayani si Quiboloy dahil sa naging aktibong partisipasyon nito sa kampanya laban sa NPA sa pamagitan ng NTF-ELCAC. Inamin nito na sinuportahan siya ni Quiboloy noong nakarang eleksyon sa pamagitan ng libreng airtime sa SMNI at pinahiram ng kanyang helicopter. Ko yan, bumrad. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun, hindi naman kami magka-religion. May pastor. Hindi naman kami magkabayan. Hindi naman ako tiga-Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, dinepensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang pagtutol sa contempt order at pagpapaaresto kay Quiboloy. Paliwanag ng senador, kung ituturing ng kasong kriminal ang kaso ng pastor, ipauubayan na lamang daw ito sa hukuman. Ang mga detalye ibabalita sa atin ni Nicole Lopez. Sinuportahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kapwa niya senador na kontra sa contempt order na inisyu ni Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang nasabing contempt order na magpapaaresto kay Quiboloy ay resulta ng kanyang pangiisnab sa sabina ng Senado upang harapin ang mga kaso ng sexual abuse at human trafficking. Ayon kay De La Rosa, hindi na issue ang magpapakulong kay Quiboloy dahil kung nagiging kasong kriminal na ang kanyang kinakaharap ay pwede naman itong ipaubayan na lamang sa korte. Well, para sa akin, magiging immaterial yung kukulong mo kay Pastor Quiboloy dahil nga ang purpose naman sa committee sa inquiry in aid of legislation. Kung meron tayong kailangang i-legislate dyan out of that investigation, siguro kinakailangan natin presidensya niya. Pero kung wala, hindi ko na nakikita ang kung kailangan talaga siyang andyan. Dahil nga, kung yan ay nagiging criminal case na, may kaso na nakasampa sa korte, din hayaan na lang natin yung korte mag-decide kung anong kailangan pananagutan ng nasasakdal. Si De La Rosa ay hindi parte ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Mangangailangan ng 8 boto ang contempt order ni Hontiveros upang ma-withdraw ito. Pero sa ngayon, mayroon itong 4 na boto mula kay Senators Robin Padilla, Bongo, Cynthia Villar at Amy Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinapa-audit ng Kamara ang 152 billion pesos na pondo ng National Food Authority sa loob ng nakalipas na 5 taon. Giit ni House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda, maliban sa umano'y maanumalyang pagbibenta ng higit 70,000 bags ng rice buffer stock, dapat ding isama sa pagdinig ang mga naibentang bigas simula nang may sa batas ng Rice Tarification Law. Narito ang report ni Milky Rigunan. Kwestiyon ni House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda ang National Food Authority kung saan napunta ang 152 billion pesos na natanggap nito sa loob ng 5 taon. Sa hearing ng House Committee on Agriculture and Food sa umunoy maanumalyang pagbebenta ng 75,000 bags ng rice buffer stock. Kwestiyon ni Salceda ang NFA at Commission on Audit kung ano na ang nangyari sa pera. Ang pondo ay tinanggap bilang inflows mula 2018 hanggang 2022 sa pamagitan ng management audit. Sabi ni Salceda kung hindi limitado lang sa pagbebenta ng buffer stock ngayong taon ng hearing, kundi pati na ang mga naibenta mula nang maipatupad ang Rice Tarification Law noong 2019. 85.7 billion pesos anya rito ay national government subsidies habang ang 66.3 billion pesos ay mula sa kinita sa pagbebenta ng rice stocks. Kahit umano malugi ng 20 billion pesos mula sa direct cost at sa naibentang bigas, mayroon pang 132 billion pesos na dapat
ipaliwanag. Pakinggan natin si Albay Representative Joey Salceda. Hindi to, huwag niyong ililimit itong investigasyon dahil dyan sa 75,000 na yan. Dahil ang pinag-uusapan dito, nasaan ba yung 151 billion na dapat nandyan sa inyo? Ay hindi ba sa'yo, nasa NFA dapat. Anyway, the COA is here naman, di ba? Hiniling ni Salceda sa Commission Audit na magsumite ng komprehensibong finances at management practices ng NFA at adverse findings mula 2019 hanggang 2023. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong araw ng Biyernes, March 8, 2024. Muling lumalakas ang bugso ng hanging amihan sa Northern Luzon na magdadala ng bahagyang pagbaba ng temperatura, maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan sa Batanes at Cagayan. Habang maalinsangang panahon pa rin ang hatid ng easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Dahil dito, maaliwalas na panahon ng aasahan sa Kabisayaan pero may tsansa pa rin ng pulu-pulong pag-ulan sa Eastern Samar at Southern Leyte pagsapit ng hapon at gabi. Sa Mindanao naman, magbaon pa rin po tayo ng payong dahil hindi lang matinding init kundi na rin mataas ang tsansa ng ulan sa Caraga Region, Davao de Oro at Davao Oriental. Para naman po sa ating 3-day weather forecast dito sa Kamaynilaan, mararamdaman pa rin ang bahagyang paglamig ng temperatura hanggang sa Lunes na may kasamang may hinang pag-ulan. Maglalaro naman ang temperatura mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, tiis-tiis muna tayo sa matinding init, lalo't wala po masyadong magiging pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. At para naman sa mga nagbabalak makipag-sunset date sa inyong mga sinisinta mamaya, dayo na rito sa Star City at panoorin ang paglubog ng araw mamayang 6:05. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Ikinasa ng iba't ibang grupo ngayong International Women's Day ang kaliwat kanang kilos protesta. Ang sigaw nila, patuloy na ipagbunyi at kilalanin ang mga kontribusyon ng kababaihan sa lipunan. Ang mga detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Naglunsad ng kaliwat kanang kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan ngayong selebrasyon ng International Women's Day. Nabigo na makarating sa Medjola ang grupong Gabriela mula sa Mabuhay Rotonda. Nagmarcha ang mga ito sa Caban, Espanya Boulevard pero pagdating sa Moraita, hinara na sila ng anti-riot police. Maging ang grupong pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan at liga ng mga organisasyon ng kababaihang nagkakaisa, hinarang na sila sa Recto Corner Loyola Street. Panawagan nila na patuloy na pagbunyi ang kontribusyon ng kababaihan sa buhay at ekonomiya ng lipunan. Bukod dito, nais din nilang mapanatili ang lahat ng batayang karapatan at walang humpay na kumilos upang makamit ang patas na katayuan sa lipunan na ligtas sa banta ng gera, kahirapan at gutom na sa ngayong nararanasan umano ng kababaihan sa iba't ibang panig ng bansa. Nais din nilang iparating sa gobyerno ang kakulangan sa serbisyo tulad ng malinis na tubig, kuryente at kalusugan at trabaho. Giit din ang grupo sa gitna ng krisis na nararanasan nagagawa pang lokohin at pinipilit umano na pumirma sa People's Initiative para sa kakarampot na ayuda upang itulak ang tiyatya. Muli nilang ipanawagan na hindi tiyatya ang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon, kundi maglaan ng mga proyekto at programa na tutugon sa mga problema ng lipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas tinatangkilik ng mga nagkakarinderya ang frozen liempo dahil sa mahal na presyo ng baboy. Mas nakamumura daw sila ng higit 100 piso kumpara sa kung sila ibibili ng bagong katay na pork o baboy. Ang iba pang detalye, pakinggan sa report na ito.
Mas mabili ang frozen na karning baboy sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong para sa mga nagnenegosyo ng pagkain. Yan ang sinabi ng hilera ng mga retailers sa kadahilan ng mas mura ang nasabing produkto kaysa sa fresh o yung bagong katay na baboy. Naglalaro sa 255 pesos ang kada kilo ng liempo ng frozen pork sa palengke. Malayo sa higit 400 piso per kilo na presyuhan ng fresh liempo sa ibang panig ng Kamaynilaan. Bumaba yung presyo ng frozen. Naabutan pa ng DZRH News si Ating Zadi, may-ari ng karinderya sa Mandaluyong na nagpapachop ng frozen liempo. Sabi niya, wala na siyang kikitain kapag fresh liempo ang gagamitin sa mga panimdang ulam. Yan ang dahilan kung bakit 5 taon na umano siyang gumagamit ng frozen na karne sa kanyang karinderya. Una nang umalma ang samahang industriya sa agrikultura sa napakamahal umanong baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Paliwanag ni Jason Cainglet, Executive Director ng Sinag, nasa 170 hanggang 220 pesos per kilo lamang ang farm gate price ng liempo, kaya't hindi umano makatarungang umaabot ito ng hanggang 400 pesos sa Kalakhanga, Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasabat ang mahigit sa 12 million pesos na halaga ng shabu sa lungsod ng Pasay. Ang dalawang suspect na high-profile drug pushers palipat-lipat din daw ng lugar. Narito ang ulat ni Noche Cacas. Mahigit na 2 milyong piso halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Southern Police District Drug Enforcement Unit sa Celeridad Street, Barangay 111 sa lungsod ng Pasay. Arestado ang 2 umano'y kilabot na drug pusher na sina Salim Sabtari at Alan Gabas. Ayon sa report ng Southern Police District DEU, nasa high value individual pusher ang 2 na palipat-lipat ng lugar. Sa pinagsanib na bypass operation, natimbog ang drug suspects at nakuhanan ng halos 2 kilo ng suspected shabu na aabot sa 12,444,000 pesos. Kulong na ang 2 suspect na may kaakibat na reklamong paglabag sa illegal drugs. MBC TV Network News. Ito si Noche Cacas. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Libreng sakay, alok ng LRT2, MRT3 at PCG. Ngayong International Women's Day. Sa MBC TV correspondents, alkalde ng Mariveles, Bataan at isang punong barangay, sinuspinde ng ombudsman. At sa ating showbiz spotted, TikTok star Bella Porch, may pa-live reaction sa solo debut single ni Justin De Jos. Ano naman kayang say ng youngest member ng SB19? Sa TNVS, wedding reception ng bride at groom nauwi sa Bardagulan matapos ang hindi pagkakaintindihan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. May libreng sakay ang LRT2, MRT3 at maging ang Philippine Coast Guard ngayong araw para sa kababaihang pasahero kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. Ang free ride sa LRT2 at MRT3 ay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy mamaya mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang libreng sakay sa kababaihan ay paraan ng LRTA upang magpahayag ng pasasalamat sa napakahalagang kontribusyon ng kababaihan sa lipunan. Samantala, inanunsyo rin ng PCG ang kanilang free rides sa mga babaeng pasahero na manggagaling sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Mall of Asia patungo sa Cubao, Quezon City at vice versa. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaigting sa relasyon ng Pilipinas at ng Marshall Islands. Kabilang sa mga nilalayong kolaborasyon ng dalawang bansa ay mga pagdating sa sektor ng trabaho, edukasyon at agrikultura. Narito ang report, tutukan sa balitang ito.
Patuloy ang pagsisikap ng Marcos administration para mapatibay ang ugnayan o bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at bansang Marshall Islands. Sa pagbisita ni Marshall Islands President Hilda Heine sa bansa, umaasa ito na mas dumami pa ang kolaborasyon ng dalawang bansa sa mga sektor tulad ng trabaho, edukasyon at agrikultura. Ayon kay Heine, umaasa ang kanilang bansa na magkakaroon ng labor agreements sa pagitan ng dalawang gobyerno. Gayon din daw sa mga pribadong sektor dahil sa ating mga proyekto sa infrastruktura na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Sa kasalukuyan ay may mga Pilipino rin na nagtatrabaho sa mga construction companies sa Marshall Islands. Kaya naman nabanggit din ni Heine na kung noon daw ay kailangan pa ng US visa para makapunta sa kanilang bansa, ngayon daw ay maaari nang makarating sa Marshall Islands nang hindi dumadaan sa Guam. Tiniyak din ni Heine na laging naibibigay sa mga OFW roon ang maayos na kondisyon sa pagtatrabaho, lalo na ang kanilang mga karapatan. Dagdag pa nito, bukod sa construction sector, kailangan din daw ng Marshall Islands ang mga medical professional, lalo na sa radiology, orthopedic surgery at iba pang serbisyong medikal na wala sa kanilang bansa. Umaasa rin itong makakakuha sila ng suporta sa Pilipinas pagdating sa seaweed farming na siya raw maaari ring pagkakitaan. Bumisita si Heine sa Pilipinas para sa International Women's Day event na inorganisa ng Asian Development Bank. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinuspinde ng Ombudsman ang alkalde ng Mariveles, Bataan, kabilang na ang isang punong barangay. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Na buwang preventive suspension si Bataan, Mariveles, Mayor Ace Jello Concepcion at Alas Asim Barangay Captain Florante Malimban makarang maghain ng reklamo sa tanggapan ng Ombudsman ang Yacht Terminal and Industrial Corporation sa pangunguna ni Court Patrick Enriquez ng grave misconduct at gross neglect of duty. Ito ay kaugnay sa di umano'y pagbibigay ng permit at clearance sa Phil Oil Logistic Corporation, Pilipinas Third Millennium Realty Corporation, FTMRC at Peninsula Land Bay Realty Corporation, PLBRC, na pagmamayari ito ng Yacht Terminal Industrial Corporation at tinerminate na umano ng kumpanya ang kontrata ng Total Philippines Corporation sa buong pasilidad at humiling umano ang high-tech na ang business permit ng TPC kaugnay sa lugar na pagmamayari ng high-tech ay hindi na dapat pag-renew. Ngunit sa kabila ng pakiusap at kaalaman sa nasabing usapin ay binigyan pa rin umano ng permit at clearance ang TRC at dahil dito ay nakitaan umano ng bad faith ng Ombudsman ang mga opisyal upang patawan ng preventive suspension kaugnay sa nasabing usapin. Sa kabila naman ito, ang kasong isinampalaban kina Erwin Villapando, Armando Caños Jr. at Jeanette Datat ay pinawalang bisa ng Ombudsman. Ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! 7 mga bayan dito sa Pangasinan ang kabilang sa minomonitor ngayon ng Department of Agriculture na apektado ng African Swine Fever o ASF. Batay sa talaan ng National ASF Prevention and Control Program ng DA Region 1, ang mga bayan na ito ay kinabibilangan ng Alamino City, Anda, Bolinao, Mga Tarem, Sual, Santa Barbara at Orbistondo na pawang markadong nasa red zones. Kabilang sila sa 29 na mga bayan sa buong Region 1 na binabantayan ng DA dahil sa ASF. Ayon kay Dr. Alin May Doctolero, Regional ASF Coordinator, ngayong taon ay naitala ang unang kaso ng ASF sa isang barangay sa Rosario, La Union. Nagkaroon na niya ng kaling sa mga baboy na nakitaan ng sintomas ng nasabing sakit. Sa kabila nito, nananatili namang sapat daw ang supply ng karne ng baboy sa buong rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng maniktsur ang mga tauhan ni Police Lieutenant Colonel Ronald Limlao, Station Commander ng Santa Ana Police Station, tungkol sa mga batas na nakakapekto sa mga karapatan ng kababaihan at kabataan tulad ng Republic Act 11313, ang Safe Space Act na bawal bastos law, Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Republic Act
8353 Anti-Rape Law, Republic Act 9262, VAUSI at Oplan Kilos. Doon sa mga organisadong Oplan Kilos na pinangunahan naman ni Barangay Captain Ray Inayangan ng Barangay 15-B Davao City. Ang aktibidad na ito ay naglalayong magbigay ng kamalayan sa kasalukuyang mga batas, hikayatin ang mga nabanggit na kalahok na lumahok sa pag-iwas at pagsumpo sa mga krimen, lalo na ang mga krimen laban sa pag-abuso sa mga bata at kababaihan. Hinikayat din ang mga kalahok na lumahok sa isang livelihood program na sinusulong ng Santa Ana Advisory Council. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Mainit na tinanggap na mga residente ng provincial government at ng Bonggao LGU ang pagdating ni Senator Bongo sa Bonggao Tawi-Tawi. Ang kanyang pagbisita sa Tawi-Tawi Province ay kasabay ng pagbubukas na ika-60 malasakit center sa bansa na itinayo sa Dato Halon Sakilan Memorial Hospital, Bonggao Tawi-Tawi. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Bongo na mahal ni Tatay Digong ang mga Muslim sa bansa. Katunayan, may anti-discrimination ordinance ang ipinatutupad sa Davao City na patuloy na inoobserba sa mahabang panahon kung kaya't maraming Muslim ang naninirahan sa Davao City na kasamang namumuhay ng mapayapa ng mga Kristiyano at lumad. Labis naman ang pasasalamat ni Tawi-Tawi Governor Mang Sali at Bonggao Mayor Jim Welque sa pagbisitang ito ni na Senator Bongo kasamang aktor na si Philip Salvador at nadama umano nilang kasama sila sa programa ng Tapang at Malasakit ng nagdaang administrasyon na ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Simula sa araw na ito, katulad ng mga Pilipino sa mainland ng bansa, inaasahang ma-enjoy pa rin ng mga residente ng Tawi-Tawi Province ang mga libreng benepisyo na hatid ng Malasakit Center sa bahaging ito ng bansa, ayon pa kay Senator Bongo. Para sa MBC TV Network News mula sa Central Mindanao, ito si RH19, June Dimakutak, sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng martial arts, kilala sa kanyang sportsmanship, nilinaw ng Pinoy MMA fighter na si Joshua Pasio ang magandang relasyon sa American fighter na si Jared Brooks matapos ang kanilang naging laban na nauwi sa disqualification. Tutukan ang mga detalles sa report na ito. Hindi dapat sisihin si Jared Brooks. Yan ang malinaw na mensahe ng Pinoy mixed martial artist na si Joshua The Passion Pasio, isang linggo matapos ang kontrobersyal na tapatan ng dalawa kung saan na-disqualify si Brooks dahil sa illegal head slam. Ayon kay Pasio, bagamat sang-ayon ito sa naging pagtawag sa kanilang laban, hindi ito sang-ayon kung paano sisihin ng publiko ang American MMA fighter dahil hindi umano intensyonal ang nasabing takedown. Matapos ang laban, agad humingi ng tawad si Brooks sa Filipino fighter at ngayon reigning one strawweight world champion. At kamakailan nga, nagsalo pa ang dalawa sa isang breakfast. At dito, ayon kay Pasio, ay nakapag-usap sila bilang magkaibigan at hindi bilang magkatunggali sa ring. Para kay Pasio, naging daan ito upang mas makilala niya pa si Brooks. At sa usaping trilogy, sinabi nitong aayusin nila ang lahat sa mga dadating pang panahon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Eksaktong Leap Day Feb 29 inilabas. Kaway-kaway sa 18, especially sa mga mais. Kamakailan nga lang opisyal nang nag-debut bilang solo artist ang 1/5 ng P-Pop Kings SB19 na si Justin De Dios with his song Surreal. At isa nga sa mga nakapanood na ng music video ang TikTok star na si Bella Poarch. Ano naman kaya ang reaksyon ni Justin dito? Ang kanyang kasagutan gayon din ang ilang off-cam moments while shooting his solo debut single sa Showbiz Report na ito. Eksaktong Leap Day Feb 29 inilabas ni Justin De Dios, youngest member ng P-Pop Kings SB19, ang kanyang solo debut single na Surreal. Full support naman ng 18 o ang dedicated fans ng Mahalima. And speaking of support, di rin nagpahuli ang TikTok star na si Bella Poarch na may pa-live reaction video pa. Kaya naman, ano nga kaya ang say ni Justin dito? Nahihiya po ako eh. So parang sabi ko, totoo ba? Parang nakakahiya naman na ano. Pero
I'm very thankful din to Bella na parang na-appreciate niya yung music video and ako as a person. So very thank you so much. Samantala, sa aking paipagkwentuhan kay Ja, ilang off-cam moments din ang kanyang ni-reveal habang sinushoot ang music video ng Surreal. Nung nasa Benguet po kami, inaabangan namin yung sunrise doon. Talagang gumising kami 3 a.m. para mag-abang kasi hindi natin matansya anong oras talaga. So, nung hintay po kami, di ko in-expect super lamig talaga pala. So, talagang giniginaw na po. Kahit nakatayo lang ako doon, pero nanginginig na ako. So, ayun po, isa yun sa pinakamasayang moment kasi parang I think na-feel ko rin yung enjoyment ng team nung nag-shoot kami doon. Talagang tawa kami, ang ingay-ingay namin. Pagdating naman sa mga ilalabas pang kanta in the future, goal daw talaga ni Justin, yung something na kayang sabayan ng listeners. Gusto ko yung mga mapoproduce kong kanta is something na papakinggan nila bago matulog, habang bumabiyahe, parang very calm and chill na songs po and something na kaya din nilang sabayan talaga. Nausisa ko rin ng sub-vocalist and visual ng SB19 tungkol sa mga nabubuong fandom between members. O yun bang siniship sila ng fans sa isa't isa? Ilan nga riyan ang Kentin, Pabstel, Josh Tin, Cantel, si Ja, okay lang naman daw. Pero may paalala ito. Sariling surreal world nila yan, bahala sila. Kung masaya sila dyan, okay po. Bahala na sila. Okay lang naman. Bahala yes. Kasi masaya naman po sila and very special sa amin ng fans. So, as long as hindi pa naman sumusobra yung pagkadilulo nila. Maliban sa pagiging singer, dancer, creative director, kamakailan nga lang sumabak na rin ito sa pag-arte. Kaya naman, ano pa nga ba ang gustong gawin ng isang Justin De Dios? Parang gusto ko rin po maging DJ. Ay! Parang gusto ko lang matry. Parang ang saya po magbasa sa prompter ng mabilis eh. Sa ngayon, busy ang 5 miyembro ng SB19 sa kanilang solo projects. Gayon din sa kanilang kumpanya ng 1Z Entertainment at upcoming concert tour. Pero, one thing's for sure, may inihahanda na isang malaking pasabog ang kanilang grupo para sa 18. Congratulations, Justin! Yan at iba pang mga katanungang game na sinagot ni Ja. May bonus pang alas showbreak with Would You Rather Challenge. Abangan sa Season 3 ng Scene Zone. Para sa DZRH TV Showbiz Hottest News, ito pang inyong Showbiz Angel at Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam and Niel. Maraming salamat kay Showbiz Angel at kanina kay Matchpoint Millie. At yan, aming mga nakalap na balita ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend, everyone. Happy weekend, partner. Happy weekend, partner. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli sa Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.